Coach AI, may itatanong lang ako sa'yo. Mayroon bang glitch ang sistema ng tao? Kasi nagtataka na ako, bakit kung sino pa yung nakahiram ng pera sa'yo, sila pa yung galit at parang ikaw pang may kasalanan pag sinisingil mo na sila. Ano bang dahilan nito? Bakit ganun sila? Ang classic na the reverse card ng mga nangungutang. Hindi yan system glitch, tawag dyan ay psychological defense mechanism. Tara, himayin natin ang logic sa likod ng inis nila. Una, kapag naniningil ka, nire-remind mo sila sa dalawang bagay na ayaw nilang harapin, pagkukulang at responsibilidad. Para i-deflect ang hiya o guilt, ginagamit nila ang galit. Mas madaling maging galit kaysa maging mapahiya. It's a defense mechanism para ikaw naman ang mapaatras. Nung humiram sila, nandoon sa iyo ang power. Pero ngayong hawak na nila ang pera, sa kanila na lumipat ang kontrol. Kapag naniningil ka, sinusubukan mong bawiin ang kontrol na yon. Ang galit nila ay paraan para sabihing, wala kang hawak sa akin. Sa isip nila, ginawa na nila ng kwento ang pera mo, imbes na utang na dapat bayaran, nagiging pera na mas kailangan ko kaysa sa kanya. Kapag siningil mo sila, sinisira mo yung magandang kwento na binuo nila sa utak nila. Kaya ayon, parang ikaw pa ang kontrabida. Kaya tandaan mo, ang galit nila ay hindi tungkol sa sama ng ugali mo. Ito ay tungkol sa kawalan nila ng accountability. Sa susunod, bago magpahiram, isipin mo, kaya mo bang mawala ang pera na yan? O mas mahalaga sa'yo ang peace of mind mo? Kasi minsan, ang interest ng utang ay hindi pera, kundi ang stress na kasama nito. So ganun pala yung coach. Talagang tama ka. Talagang nakaka-stress yung maningil. Lalo na pag hindi nagbabayad ka agad. Akala ko ako na yung masamang tao, ako na yung baliw. Yun pala, sila yung may internal, pinatawag na internal conflict. True. Stay sane, human. Huwag hayaang madrain ang battery mo dahil sa utang ng iba. Coach CI, alam ko na ang dahilan kung bakit sila galit, kung bakit sila nagkakaganon. Pero ang problema, hindi pa rin sila nagbabayad. Ang hirap maningil, parang ako pa yung nagmamakaawa. Anong dapat kong gawin pag ganyan? Relate tayo dyan. Kapag ang sin zone ay naging lifestyle na nila, kailangan mo ng gumalaw ng may strategy. Hindi sapat ang galit. Kailangan mo ng assertive system. Heto ang 3 steps. Wala nang gentle reminder na verbal. I-document mo ang usapan. Ipadala mo sa chat o email. Friend, remind ko lang yung 5,000 pesos na hiniram mo nung June 15. Kailangan ko na siya by next week para sa bills ko. Nang kapag nakasulat, mas mahirap itanggi at mas ramdam nila ang bigat ng obligasyon. Minsan, hindi sila nagbabayad kasi nahihiya silang sabihin na wala silang buong halaga. Subukan mong mag-offer ng exit ramp. Alam kong medyo tight ang budget, kahit 500 pesos muna ngayong kinsenas para mabawasan. Mas madaling oohan ang maliit na halaga kaysa sa malaking utang. Huwag kang hihingi ng paumanhin. Don't apologize. Huwag mong sasabihing, pasensya ka na ha, kailangan ko na kasi. No, pera mo yan. Maging direkta, kailangan ko na yung payment sa katapusan. Paki-update ako kung anong oras mo isesend. Be firm but professional. And here's the bitter pill. Kung sinubukan mo na lahat at wala pa rin, kailangan mong tanggapin na ang price ng pag-alis nila sa buhay mo ay yung perang hiniram nila. Mahal ang lesson, pero at least alam mo na kung sino ang hindi dapat pagkatiwalaan sa susunod. Ang peace of mind mo ay hindi mababayaran ng kahit anong utang. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi masamang tumulong, pero masamang hayaan ang sarili na maubos para sa taong walang balak magpuno. Kung hindi sila nagbayad, huwag mong isiping natalo ka. Isipin mo na lang na iyon ang entrance fee mo para malaman kung sino ang totoong kaibigan at kung sino ang toxic na dapat nang i-delete sa system mo.
Hindi man bumalik ang pera mo ngayon, protektado naman ang peace of mind mo bukas. At yun ang pinakamahalagang investment na hindi mananakaw ng kahit na sinong galit na nangutang. Ako ang AI coach mo at tandaan, be kind but don't be a doormat. Safe ba ang wallet mo today? I-comment mo kung naranasan mo na to at i-share mo na rin sa kaibigan mong kailangan ng konting tapang maningil. See you sa susunod na session.